mga ka-sunshine. Ito po naman Saturday pero punta po mag-report. Nakapin hanggang sa ka-sunshine today. Punta po kami ng gandang umaga everyone. Ganda lang sila ng araw. Kasi nga meron kaming may family focus po sa aming so work namin. Tapos i-held po siya sa one of the hotel dito sa one of the hotels dito sa Zamboanga. At a-attend po mga parents in partnership. Walking, naglalakad po punta sa inyo. Maaga pa po, it's 6:30. Kailan para magbiyahe kami ng Ayan po. Pasensya sa aking show po na mukha. Nakikita nyo na naman. Show pa na haggard pa. Update sa doon ni Mama Day kahapon sa check-up niya. Praise God at nakainom na din siya ng ng antibiotic. Binigyan siya ng gamot. Salamat sa Panginoon. Ayan. Wala pa pong katao-tao mga ka-sunshine. Kami pa lang po. Alam ko kung saan ako magtatambay nito. Alam niyo po, I just want to ay ikot ko nga po kayo. Tahimik walang mga bata. Ayan. Tahimik dito sa gusto ko lang pong i-share. Kahapon nalungkot po kami dahil meron pong news, ay para sa karamihan it is a bad news kasi isa sa mga kasamahan po namin na dito muna ako, kwento muna ako sa inyo. Isa po sa kasamahan namin na dating kasamahan namin dito sa workplace ko ngayon. Namatay po siya. Pinaka po yan na napakasakit po. Ang sakit kasi nagiging hindi naman sobrang close pero kasi kami dito sa work, itong work ko kasi ngayon parang second na namin din to, second family na din siya. Kaya nga kasi sabi ko nga sa mga previous na vlogs ko na comfort zone ko to, isa to sa comfort zone ko itong work na to kasi sa bahay mas marami akong oras o time dito sa trabaho ko kasi hindi siya ganun hindi toxic ang mga tao din dito, mga ganyan. Siguro merong mga may mga moments siguro pero very slight push talaga siya, ganun lang. Nalaman namin na namatay siya biglaan. Nabigla kami, nagulat po kami lahat kasi nga ang nangyari, nasa Davao siya, nag-attend po siya ng seminar. Pagkatapos yun ang nalaman namin kahapon, galing ako sa